Ayan, so nandito ngayon tayo ulit sa ating warehouse. Ayan, so yung dalawang OJT na matigas ang ulo yung isa, yung nakahubad. Ayan, so mag-a-actual sila ngayon na mag-install ng Daikin aircon. So obserbahan din naman to, kaya i-install nila. Yan, si Boss Lakay. Boss Lakay, nawala ka na naman. Hi! Ayan, o. Yan. Lakay Technician, Master Lakay. O, yan. So, dito rin po yan sa amin sa JDL Electronic Service Center. Ayos ah. Kuhakan mo yung torch. Ayan, so nag-aaral siya maghinang. Putol kasi yung ano nito, yung connection niya, pinutol. Yung flare niya. So nilagyan ulit ng panibago. Pag mapula na yung tubo, saka mo ilagay yung yan, silver rod. Yan, medyo ilakas mo ng konti. Dapat hawak mo yung torch. Yan. Kulang pa yan, hindi pa ganun kapula. Yan, so si Lucky Boy din ang nagtuturo maghinang. Nagtuturoan silang dalawa. Yan, so i-guide na lang natin kung ano yung paggagawin nila sa buhay. Actually, mas madaling matuto kasi kapag pinababayaan mo sila kung ano yung ginagawa nila. Then, kapag nakita mo yung mali, saka mo sila ikukorek. Yan, mas maganda yung actual nilang ginagawa. Okay, so i-install nila itong unit na ito doon sa ating opisina para maobserbahan natin. So Daikin siya. Ito yung unit. So anong issue niyan, baby boy? Namamatay daw. Okay, so namamatay daw ang outdoor. Kaya kailangan nating observation ang unit. Okay, so yun yung hininang nila. Mukhang okay naman. Okay na sa isa. Ayan. So, parang maayos naman yung pagkakadugtong. Ayan. So, huwag na lang mag-comment ng pangit dahil yung gumagawa, syempre, mga bagong nag-aaral na maging technician pa lang. So, gabi na, nag-aaral pa sila dito. So, importante lang magtsatsaga sila. And, syempre, susunod. Kunin mo yung pang flare. Yan. Kunin mo yung 1/2. Ang 1/2 yung gitna. Yung flare. Kunin mo isang flare. Ano ba yan? 3/8 to 1/2. Yan ginagamit mo. Hindi yan. Pasok. Mahirapan ka magpasok niyan. Kunin mo yung isa. Kung 1/2 yan. Ha? 3, sakto lang. O 3/8. Okay. Sabi mo kanina 1/2. 3/8 ang tubo. 1/2 yung flare. So, tama yun. Ayan, kumuha ka na isa. Sige, tuloy. Diretso. Kasi boss, hindi pa kasi nakasabi dito eh. Aba, ako pa mali. Ganon. Sabi mo diretso eh, wala pa nga eh. Hina mo naman. Bagal. Yan. Okay. Ayan, sige pa. Tulubog pa yan. Dito Oh, okay na. O yan. So, kung ang gawin nyo, itaob nyo. Yan, tama yan. Nakataob ay nakatagilid na ganyan. Saka may lagay yung dulo para hindi ka na magpahawak. Hindi naman ako papawak eh. Bitakan mo. Yeah, let's see. So, mamaya mo na balayo i-bend. Pagka naihihinang mo na. Ang pangit ng pagkakabanat mo. Sabi ko nga eh, pinatuloy mo eh. Sige pre, kaya mo lang. Okay na yan, hinang mo na lang muna. At least may katwiran ka kasi ang gumawa OJT.
Actual training sila. Tumulo eh. Kahit naman pag may tulo eh. Ayan. So, yan yung hininang nila. Actually, pwede na pagtyagaan. Pagtyagaan yun. Kasi syempre, bago lang yung mga naghihinang. So, hindi pa sila ganun kabihasa. So, okay na yan. Sige, patayin nyo palamigin nyo muna. Bago nyo ikabit. So, dito siya ikakabit sa bintana na yan. Sa opisina para ma-observe kung maayos ang pagkakalamig. De, pwesto nyo dito yung outdoor. Isabit nyo sa loob yung indoor. Ayan, sige, assemble nyo. Kung yung ginawa ko pala, no? So, ito yung sila na nag-flare nito. Ayan. So, mukhang okay naman. Ayan. So, dito nila i-install yan sa pwesto ko doon sa opisina. Ayan, ako na nagka-camera ngayon. Ayun. Hindi mo yan ikakabit yan, boy. Diyan nga. Dito. Oo nga, isasampuruan muna. Sige. Ngayon, marunong ka pa sa akin. Sige, ikaw na ang tama. Diba, kasya? Ako na ang mali. Sinampuro Okay. lang kasi yung kasya eh. Ayan. So, ganyan kababait ang OJT namin. Yung marunong pa sa'yo. Okay? Tapos sasabihin naman ng mga limalis nila. Okay lang yan. At least, importante lang naman sa akin, matuto ko eh. Sa akin ngayon mga GT, tuturuan ko kayo kung paano hindi kumain ng isang araw. Kawa, alam mo ba girl? Alam mo ba boy? Yan. Oh, di ba pumasok? Diyan, pumasok ba dyan? Okay na boy. Oo, huwag ka na mag-iyak. Saan yung ano? Yung receiver board, nakabit yun na. Oo, hindi naman to sa kanya eh. Sige, receiver board natin yan. Baka makalimutan mo, ha? Okay na yan boy. Dito tayo tatapos. Ayun lang, sayang yung ano. Okay, so kailangan nating kabit dito sa room yung aircon. Dahil kailangan nating i-observe. Nagkakabit ka ng aircon pero naka-aircon ka. Oo, talaga lang. O, diba? Okay, tamo. Naka-aircon na sila habang nagkakabit ng aircon. Okay yun, ha? Nagkakabit ng aircon pero naka-aircon ka. Ayan. So, nag-aaral din silang magbalot ng punitilin. Anong araw kasi dito sa mga serapin? Ayan. So, dinoblehan lang naman ang balot siya. Ito, Ang nabang sa loob. Isukat mo muna siya ng tama dyan sa pagpipliran mo. Tapos, i-bend mo ng maganda yung tubo. Yan. Malambot lang yan eh. 3/8 lang yan. Pwede mo nga. Sinakamay ko na nga to eh. Yan. Okay. Yun. Natin mo. Yan o, yan. Ito mo nag-clear ka. Mas mahaba yata yung Mas mahaba yung 1/4. O, putulan mo na lang yung 1/4. Yan. Tapos i-flare mo ng panibago. Ito lang si boss. Ayan o. O, pantay lang pala yan eh. O. Oo nga, boss. Papantay ko nga. Ayun. So, pantay na. Kasi, yung flare niyan dati, tinanggal na kaya dinugtungan na lang nila. Ayan. Pamputol boy. Malinis yung lamesa ko, ha. Make sure na wala akong makikitang kalat dyan, ha. Make sure muna. Okay. So, sa pagwa-wiring naman,
kabisado na nila yan. So hindi ko na sila i-guide pagdating sa mga pag-wiring. So kailangan lang is yung tamang proseso, procedure sa pag-install. So sinasamantala na rin natin dahil yung unit naman is defective, kailangan ding i-observe. So yan na rin yung unit na pinag-aaralan nila kung paano i-install at kung paano i-system the process, paano magkarga ng refrigerant. So yan, importante matuto sila. Yan naman mga nagti-training na yan, libre lang dito yan. So, libre ang pagkain, kapag lumabas may sweldo. Ayan. So importante lang matuto sila para magkaroon naman na sila ng silbi sa lipunan. Ano ba eh? Silbi. Importante kasi matuto ka para may mga bagay na hindi mo na yan kailangang iasa sa mga magulang mo. Kapag natuto ka, habang buhay mo na dala-dala yan. Ayan, so yun yung outdoor. Wow. Dito ikakabit. Ayan. So talikuran lang naman siya. Pag yung So gumamit pa rin sila ng 10 feet na copper tube. yung ngipin mo, nalag yun. Yung Yan ang pinakamagandang ginawa mo. sampon. Yan ang pinakamagandang ginawa mo, Lucky Boy. Yung magwalis ka ng bodega. Sa susunod, Yan. magiging... Ayusin mo yung pagwawalis mo, ha. Magpo-promote. Dakutin mo yan. Pahihiga mamaya, dapat malinis yung May puwet. improvement. Kayo nga, no? Diyan ka rin naman pala matutulog. Dito na ako matulog sa loob para mayarpan ako. Ay, abal mo. Okay, yun. So, kinakabit na yung pinaka-outdoor. O yung high side ang ikabit mo. Baliktad nga po siya. Ba't tanggalin mo yung low? Para self-pressure. Baril, boy, kunin mo sa loob, boy. Okay na wiring. Okay na. Hindi, boy. Extension, boy. Ayan. So, marunong na sila. Pagdating sa wiring, okay na yan. Kabisado na nila yan. So, yun yung mga unang natutunan nila dito. Extension lang, boy. Ayan. So, nasasanay na rin sila mag-install para kapag sanay na, pwede nang pakawalan. Kapag talagang marunong na, pwede na natin palayasin dito. Palit ng So, valve. bahala na sila sa buhay nila, kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. So, importante lang naman sa akin, matuto sila. Ayan. Parang pangit ang ganda ng compressor Kaya nga. ko yan. Hindi ba nakasara? Bukas. Ayan. Sige, ayaw mo siya umandar. Kasi umandar na yung compressor. Yung self-flushing. Pinandar yung compressor. Then, pinabubomba dito sa para itapon niya kung may mga alikabok or dumi. Yung moisture lang, usually, hindi na yan natatanggal. So, kailangan talaga i-vacuum yan. Yan. Sige, flushing mo. Bayugin to, no? Yan. So, alam mo na, boy, kung paano mag-self-flushing. Pag Just walang ganyan lang ganito, ginagawa namin, ha. Kung Diba? wala kayong pang-flushing, minsan, ang Hindi ginagawa ganito. namin, minsan tatanggalin to. Tapos tatanggalin dito. Tapos dito lang magkakarga. Ito, sinasalang mo mas dito. Tapos pinababugahan mo na to. Sige na. Yun pa yung pabuga. Ha? Yun ba yung pabuga? Pabuga. Wala pang laman yan. so, sunod nyo dyan, leak testing. Pag naikabit nyo yan,
Dapat kapag nag-iikot ka na, yan, tama yan. Yung naiikot mo lang ng kamay. Pero kapag matigas ikutin, yung flare, ibig sabihin niya magkakaroon niya maaaring magkaroon ng leak. So, dapat naiikot mo lang siya ng kamay, tapos saka siya iikpit nung katala. Yan. Okay. Si Bibi Boy, pwede na to eh. Bukas pwede ka nang pakawalan. Ilang beses na kami nag-install eh. Pinapakawalan mo na ako eh. Okay. Yan. At least natuto ka na, ano? Daanan nyo na. Hangin. Hindi. Hindi mapapasokan yan. Pwede rin naman. Yun yung ipopoldo mong hangin. Pwede, kaya lang hindi namin ina-advise kasi yun dahil nagkakaroon ng moisture yung loob. Pwede siyang humigop ng dumi. Pwede humigop ng moisture. So, ang recommend talaga na pang-leak testing sa ganyan, nitrogen. Pero wala tayong nitrogen. Or yung iba gumagamit ng refrigerant. Pero usually nitrogen. Ito na lang. Hindi na, okay na yan. Babakyum So, vacuum ang gawin nyo ngayon. 1.5 lang to, no? So, lipang testing lang naman yan. So, pwede nyo namang hindi siya talaga totally i-leak test. Kasi iti-testing lang naman natin. Yan. Vacuum. Pero pinakamaganda, i-leak test nyo. Kaya nga eh. Hindi may... Yung Sige. ano dyan. Yung 22 pwede nga na gamitin. Pwede yon. Sige, Sige. Pansamantala, 22 kasi naubusan kami ng nitrogen. Pakargaan nyo nga sa susunod na araw yung nitro. Para hindi... Nasa 600 mga natin. Ayun. Sige. Ayan. Pwede yan. Kahit yung hangin ng 22 para lang magkaroon ng leak testing. So, nilagyan nila ng 22. Actually, hangin na rin lang naman ang laman nitong 22 na to. So, yun yung ginamit nila na pang leak testing. And then, saka sila magbabacuum para na makita kung may nagkaroon ng leak doon sa pagkaka-flare nila. O, sige na, gamitan nyo ng bubbles. Wala. Ayan, so wala namang nakitang leak. Okay, so sa indoor na lang, tingnan nyo. Ayan, so leak testing na lang yung ginagawa nila. Goods. Okay, so tapos na silang mag-leak testing. Nilagyan na lang, nilayoutan ng drain para hindi mabasado sa loob. Then, magbabacuum na. I-on mo yung vacuum. Yan. So sa unit, importante binabacuum yan kahit bagong unit or lumang unit. So ang gamit niyan is para matanggal yung mga moisture at saka hangin na naiwan doon sa tubo na nilayout. Ayan, okay. So tapos na silang mag-vacuum. So ang karga niya ay 0.5 Boy, katala doon. kilogram. Ayan, R32.5 kilo. Okay. Hey, ayusin mo boy, timbangin mo muna yung refrigerant bago ka magpakawala. Sige na, kunin mo muna yung timbang. Yan, tanggalin mo yung hose. Ano ba yan, nailagay mo na o ilang kilo? 2.200. Ayan. 1.5 may 2.2 kasi nakakabit kasi yung hose mo, dumagdag siya sa timbang. So equivalent mo na lang sa Talaga nga. patay yung gauge mo. Oo, pati yun. Okay, iangat mo. Ayan, 2.17. May 1.60. Okay, so 2.17 ang karga niya. So magma-minus ka ng 0.5 kasi nakakilogram ka ng setting eh. 60 na nga lang. Okay, 2.17 minus 0.5 kilo. Ayan. So meron kaming ginagamit dito na timbangan na maliit lang siya. Actually may tatak pa nga ng JDL to eh. Ayan o. So tingnan mo nga ang difference dito. Kaysa sa dyan. Ayan. So medyo hindi lang maaninag sa camera. Ayan, 2.17 pag ito ginamit natin. 2.7. Ayan. Sige, angat mo. Ilan? Baliktad. O, 2.16. O, diba? Hindi siya nagkalayo. Tingnan natin kung mapopokus ko.
Ayan, 2.16. So, pwede, di ba? So, sa 2.16, ma-minus mo yung 0.5 kilo. Okay. Ayan. So, balik mo daw sa timbangan mo na malaki. O, ilan? 2.170. 2.1, 2.17. O, tanggalin mo na lang yung timbangan natin. Ang gamitin nyo na lang yung maliit. O, yan. Pwede, di ba? So, babawas ka lang ng 0.5. So, 0.5 kilo lang ang laman niya. Ayan. Sa 2.16, minus nyo yung 0.5 kilo. 2.16.5 may 1. O, ano? Kailangan pa ng kalkyo. Sabi ko na nga ba, hindi ka nag-aaral mabuti. Tinuturuan ka ng mat eh. 160. 1 ano lang, 110. O, ilan dapat ang matitira? 110. O, sige na. Bahala kang dumiskarte. Sige, pakawalan mo na. Tapos buhayin mo yung unit. Ito kasi boss. Yan, importante binabacuum. So, ang gamit ng vacuum para matanggal yung moisture, para matanggal yung mga natirang dumi at hangin sa loob. Patay mo na yan. Ayan, kaya mo na yan. Tabi mo na yung kiluhan. Patay mo na yan. So, gamitin nyo na lang yung maliit. Overtime tayo ngayon doon sa nagtitraining sa atin. So, nagkaroon tayo ng konting oras para turuan sila. So, install ang ginawa nila at saka system reprocess. So, ganun din naman. I-observe din naman itong unit na ito. Sige, pasok mo ng diretso yan. Buhay na yung unit. Buhayin nyo na. Okay na yan. Buhayin nyo na yung unit. Okay, so may initial sila na ikinarga na nasa 100 PSI yata. Medyo madilim eh. Okay. Ayan. So, timbangin mo ngayon ulit kung ilan yung nabawas. Pag 0.5 na, i-stop nyo na yung pagkakarga. Ayan, so 2.09. So, baba mo, mamaya mo na timbangin ulit. So, ang kagandahan lang, pagkakaiba lang naman nun, yung monitoring mo ng pagpapasok ng refrigerant, nakikita mo kagad. Yan kasi hawak-hawak mo siya. Oh. Natakpan lang kayo likuran mo. Naka-live tayo, yun o. Yun o, nasa likod mo. Oh, okay na yan. O, bakit tinatawanan naman sila kay? Magluto ka ng ulam. Ha? Gluto ka ng ulam. Ay, laki, ilinitin mo yung ulam sa rep. Sila kayo magluto. Sige. Meron dong pork. Sige. Liempo. Ano? Sige. Sige, bahala ka. Kung may may hotdog pa dyan. So, yung OJT, dito na yan kakain. Para actually, overtime na sila. Anong oras na ba? Gana sa office. Naka-on na yan daw sa loob. Yes. Ayan. Sa pag-umandar na, saka kayo magdagdag ulit ng refrigerant. Unti-unti niyong papasukin. Pwede naman biglain, pero pinakamaganda, konti-konti lang na ipasok nyo hanggang sa makumpleto nyo yung karga. Sagana ka daw sa overtime, boss. Kapag tumingin ka, kung magkakarga ka ng refrigerant, so pinakalas ko yung board. Dahil nag-i-start yung compressor, pero kapag may load siya na refrigerant, namamatay yung compressor. So ipapacheck muna natin yung sensor at saka yung capacitor. So yung mga possible defect lang naman ang uunahin natin. Ayan. So sensor, yung pressure switch yung OLP. O, tingnan mo, balance lang yan, 3. Kakalapit lang ang value niya. Nasa 16K. $18. Ito matas-tas na konti yung sana eh. Anong value? I can see. Okay yan, buo yan. Oo, buo. O, 15. Kailan? 15. 18, 15. Okay, yung OLP. Resistance lang yan. Anong? Point? 0.2. 0.2 ohms. Okay, good yan. O yan, okay. So, pinakamabilis, Subukan natin. subukan yung paandarin ng nakatanggal ang EEB. O, paandarin nyo ulit. Bunutin nyo yung EEB kung mag-start. Baka mamaya may tamang EEB.
Ayan, so papatry muna natin na paandarin na nakatanggal yung EEB. Pinabunot natin siya doon sa pagkakaplug sa ilalim. Then i-observe natin para makita natin kung nasa board ang eksaktong magiging problema. So kapag wala siyang load na refrigerant, tuloy-tuloy ang andar ng compressor. Kapag nag-load tayo ng refrigerant, namamatay ang compressor. So ang possible na pwede nating makita, either may problema ang board or pwedeng sira ang compressor or pwede ring EEB. So malalaman natin yan kapag nakatanggal ang EEB. So pinagawa ko muna sa kanila, pinabaklas ko yung board and ipina-check ko yung kasi yung capacitor dito napalitan na. Ayan, nagpalit na sila ng ibang capacitor. Hindi na yung original na nakakabit na capacitor. Yung laging nasisira na nailabas na natin sa vlog natin. Pumasok pa rin. Ayan. So, i-check nyo yung capacitor. I-check nyo yung silicone. Linisan nyo na bago nyo. May putay na. Ayan, oh, may mga ipis pala, oh. Oh, kita nyo. Kaya pala may ipis kanina. Ayan, oh. May mga live ipis pa sa loob. Patayin mo yung ipis kasi ladami yan dito. Boy. Yan, oh. Kung hindi nyo binaklas yan, hindi nyo makikita yung ipis sa loob. Ayan, oh. Oh. Patayin mo. Mga ipis. Ayan. So, papasukatan natin. Dito may lagay tester sa tapat, sa kabila. Para makita. Ayan. So, dapat 20 UF. Tanggal mo yung harang ng kamay mo. Sige. 0.018. Dapat 20 UF. Ayan, buo yan. Sige, subukan nyo lang yung pandaran. Tanggalin ko na nga lang. Linisan nyo lang muna yung board. Tanggalin ko nga muna. Ayan, so pinakabit ulit natin yung capacitor. Tama pa naman ang value, 20 UF. Then namamatay yung compressor. Pero pinalapat ko ng maayos yung heatsink natin. Parang hindi dumidikit ng maayos yan, boy. Kutkutin mo, kalasin mo ulit. Tapos Wait lang, boss. tanggalin mo yung hinang na. Hindi ko panlagyan eh. Ayan. Para lumapat ng maayos. Kasi pwede mo linisan yung pinakapaanong capacitor para dumikit siya ng maayos. Bunutin mo, tapos linisan mo yung paa. Kaskasin mo siya ng cutter. Ayan, yung dulo. Di, kiskisin mo ng cutter kasi may dumi yan kaya hindi mo mapadikit. Ayan, so sa ngayon nakabaklas yung board. Dahil ipapa-actual natin. Pinalinis ko muna. Pinacheck ko yung capacitor, yung mga sensor, pressure switch, OLP. Hindi pala siya pressure switch, OLP. Ayan. Then papa-actual natin ulit kung aandar na ng maayos. Yun. Ayan. So yung lagi nating sinasabi dito, dapat laging malinis. Tanggalin mo na yan. Laging malinis yung heatsink. Lalagyan ng dito yung heatsink. Lalagyan nyo siya malinis. And yung higpit ng tornilyo tama. And yung tawag dito kompleto yung tornilyo dapat. Sige, kabit mo. Okay, so pinabalik na ulit natin yung board para makita natin kung aandar. So troubleshooting pa yung ginagawa natin doon sa board, although naka-install na siya, nakakabit na, napasukan na rin siya ng initial na refrigerant. Pero ang nagiging problem natin yung kapag may karga siyang refrigerant, namamatay ang compressor. So antayin natin siyang umandar ulit kung magtutuloy-tuloy. Okay, so umandar na yung fan, then mag-i-start ang compressor. Ayun, umandar ang compressor. Hirap siya. Parang hirap siya. O yan, namatay. Namatay. May problema yun. Ay, namandar. Namandar, boss.
Namatay. namatay. Okay, so mandar ang compressor, then nung nagka-pressure na siya, namamatay ang compressor. So, gawin nyo na lang muna, yung board na yan, i-actual nyo doon sa isang compressor na umaandar. Kung magtutuloy-tuloy siya, so mapapindings nyo defective ang compressor. Ayun, di ba maandar yung nasa kabila? Yun. So, namamatay ang compressor niya. Kapag ka nagkakaroon na siya. Kapag ka wala siyang load, tuloy-tuloy ang andar ng compressor. Kapag ka may load na siya na refrigerant, namamatay ang compressor. So, yan, pinapull out ko yung board dito para mai-actual mismo. Dahil yung nasa labas namin na unit ay buo ang compressor. So, ito unit na ito, kapareha siya nun. Ang gagawin na lang namin para mabilis lang ma-findings kung may problema pa sa compressor, ikakabit namin dito yung board. Kung magtutuloy-tuloy siya, alam na natin kung ano yung install natin. Ayan, so nakasalang din tong unit na to, under observation din namin ito. So board naman ang ni-repair dito. Nagka-problema yung EEB. EEB yan ah. Okay. Ayun. So dito natin i-actual yung isang board. Dahil sure kami na buo ang compressor nito para makita lang natin kung andar talaga siya. Ayan, so nakakabit na yung board. Ito na yun. Yung outdoor board natin. Dito kinabit sa isang unit na yan. Then observe na lang natin kung aandar ng tuloy-tuloy yung compressor. Ayan, so maandar na. Antayin nyo mandar yung compressor. Board. Pag namatay, board yan. Di ba sumasabit yan? O baka sumabit yung kamay mo. Namatay uli. Okay, sira yung board. I-actual mo ngayon yung board doon sa kabila. Board. So, may tama ang board. Lakay, may sira ang board. Ikaw nang bahala dyan. So, si Lakay na ang bahalang gumawa ng board natin. Diyan sa kampuan. Ayan, so pinakabitan namin ng ibang board ito para masigurado natin. So yung board na original na nakakabit dito ay yun nga yung itinesting natin sa labas na ganoon din, namatay yung compressor. So maaaring board talaga ang may problema. Hindi siya makabomba ng maayos. Ayan. So kinabitan na namin ng ibang board yung ating unit. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy na siya. So, maaaring sira talaga yung outdoor board pa nito. Kaya, i-observe na rin lang din natin. Ito sa ano? Okay, so mandar na yung outdoor natin. Tingnan na lang natin kung andar. Ba't tunog ng compressor? Yun. Yan hindi siya bumubomba yung ano. So, yung nangyari doon baka IPM, hindi balance. Pero, napapandar na yung compressor kapag walang load. So, yan, bumaba na yung karga. Maandar ang compressor. Yung pressure natin, bumaba na siya. Yun, yung kulay red. Yun. So, hindi na muna natin kukumplituhin yung karga. Dahil, hindi namin sure kung mag-go signal yung customer sa repair ng board or replacement. Pero usually, replacement board ang sinasuggest namin dito. So, option na lang kung ipaparepair nila. Ayan. So, confirm natin na defective ang outdoor board. So, possible na pwedeng panggalingan ng sira niya is yung IPM driver or IPM IC. Hindi siya maandar kapag may load na refrigerant. So, mahirap kasi ang troubleshooting ng ganito. So, okay na yung unit natin. Mahirap kasi ang troubleshooting nito kapag ganyan. Lalo't hindi natin ma-findings ng diretso. So, pwede nating pag-isipan na defective ang compressor. Kaya ang ginawa na lang namin para mabilis na troubleshooting kaysa magpaikot-ikot tayo ng troubleshooting na ginagawa natin. So, ginawa namin, inaktual na namin ng panibagong board
para makita namin. So, ayan, nag-run na siya ng diretso. Okay. So, na-findings natin na good ang compressor, defective ang outdoor board. So, nasa outdoor board lang. So, ang focus ng repair natin ngayon, yung outdoor board lang. So, option na lang yung repair, maaring i-suggest natin na replacement, pero unang suggestion talaga namin dito, replacement ng board. Kung hindi kaya ng budget, saka lang tayo mag-option ng repair. Yun. So si Boss Lakay na ang bahala sa repair ko na yun. board. Ayan. So si Lakay ang magre-repair ng board, and ayan naman, usually kapag nire-repair niya, kasama yan na isinishare dito sa ating mga nagti-training dito. Ayan, si Boss Lucky. Yan ang pinaka-boss talaga namin dito, si Lucky Boy. Feeling boss lang. Yun nga lang. Ayan. Okay. So, confirm na natin, defective ang outdoor board. So, kung may mga tanong pala kayo about sa repair at hindi ko kayo masagot, so, hanapin nyo na lang si Lakay Tech. Ayan. So, dito din po sa amin yan. Or, ayan, si Lucky Boy. Minsan nakakasagot sa inyo ng tawag si Lucky Boy. Harap ka naman dito para makita yung Papatay na. pagmumukha mo. Okay na yan. Sige. Kumandar na. Ayan. Okay na. So, ayan. Si Lucky Boy. Ay, si Lucky Boy. Sila ka boy. Ang tatay ni Lucky Boy. Si Lakay. Tatay. Si Lakay. Okay, so... Follow yung feeds ko Lakay Tech. Kami wala pa gagawa pa. Lakay Technician. Ayan. So, confirm natin defective ang outdoor board. So, i-update na lang namin kayo sa susunod kapag ka-iginaw signal sa replacement or repair yung board. Si Lakay na ang magre-repair ng board. So, siya na po-focus at magtututok do sa pagre-repair ng board natin. Ayan. So, siya na yung madalas may handle ng repair ng board. Ayan. Ito nyo naman kasi nakadalwa mata niyan. Ako isa pa lang. Yan, no? Kaya, madalas siya yung nagka-handle. Medyo sumasakit na mata natin sa repair. Ayan. Ayos. O, ayan na, boy. Let's go. Papashoutout si Ayan. Madam Ashley na